Dali, mag-prepare muna kami at national anthem. Okay. Sige, Good morning sa inyo lahat. Good morning, Tops family. Okay, so bago tayo mag-upisa, can we all rise for our prayer and of course the singing of our national anthem. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na aming inarap para sa amin sa Philippine Sports. Naway patuloy niyo kaming gabayan at proteksyonan ang lahat ng mga atleta, mga coaches, mga parents, and officials at mga NSAs. Higit sa lahat, ang TOPS sa patuloy na pagbibigay ng suporta at pagsusulat ng mga mahalaga at detalyadong balita pagdating sa Philippine Sports. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, national anthem po tayo. Anda, awit. Bayang magiliw, pero suntilanganan, alam ng puso, sa titing mo'y buhay, lupang inirang, duyan ka ng magiting, sa manlulubi. Di ka pasisil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugaw. May dilang ang tula at awit sa paglayang minamaan. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may dinagdidilim. Lupa ng araw ng buwan at ipagsinta. Buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Please be seated. Thank you. Good morning, TOPS family. Good morning, Philippine Sports. Good morning, Pilipinas. Welcome to another edition of the TOPS Usapang Sports Forum held at the Rizal Memorial Sports Complex, Philippine Sports Commission Conference Hall. Ako po si Gab Vera, sampan-samantalan yung mga kasama bilang moderator sa araw na ito. At ngayong pong araw, ang ating itatampok po natin ang dalawa sa mga popular na combat sports sa ating bansa, which is Wushu and Sambo. So bago po tayo mag-umpisa, sa ngalan po ng mga miyembro at opisyales ng tabloid organization ng Philippine Sports sa pangunguna po ng kanilang Pangulo, Mang Beth Repiso ng Filipino Star ngayon at ating main moderator si Edwin Rolon ng Sporttech PH. Kami po ay nagpapasalamat po sa ating mga tagapagtaguyod, ang Philippine Sports Commission headed by Chairman Richard Bachman, ang Pocari Sweat at ang Berus Persian Cuisine. Tayo po ay napapanood ng live sa ating Facebook page, ang TVC Channel 8, ang Pinoy Ako App, ang TOPS Usapang Sports Group, Bulgar Sports, and of course sa ating host page, Sports Corner PH. At kaya po lang aming sinasabi po, ang ating mga bisita ay may mga nagdaang mga kompetisyon na kanilang sinalihan. Of course, yung isa ay nanggaling sa Hong Kong at ang ating isa pang team ay nanggaling sa The Netherlands para sa isang malakihang kompetisyon. So, atin po natin sila pakilala ang ating mga bisita natin. Unahin natin ang Wushu Arena, Quezon City. Sila po ay nakaakot ng iba't ibang mga medalya po dyan po sa nagdaang Hong Kong International Wushu Championships earlier this month dyan po sa Hong Kong. At of course, ang ating Pangulo ng Philippine Sambo Federation, Philippine Sambo Federation, si Sir Paolo Tangcochan, na siya po ay, yung kanyang Philippine Sambo team ay nag-akot ng medalya, 4 na medalya, dyan po sa Dutch Open Sambo Championships. So, good morning. Let's give them a round of applause. Okay, so kakilala muna natin isa-isa, your name, your school, and of course, introduce natin at winner. At ilang medals po kayo dyan sa Hong Kong? Pakilala muna natin. I am Coach Ara. I'm the head coach for Wushu Arena. And I also competed for the 20th Hong Kong International Wushu Championships and I received 4 gold medals po. Next. Then, I'm John Timothy Duran, and I'm in CFA Home School.
Next. Ilang medals? 3 medals. Okay, next. My name is Lucas. What's your school? This is good. Then Ikanting ko kaya eh. good. And how many medals? 2. Two. Next. Hello, I am Lee. I study at Ward School, Quezon City. I have 1 medal. Okay, sa likod naman, unahin natin si Kuya. Ako po si Carl Ramirez from Lourdes School at nakuha ko ng 5 medals po. Lady? Ako po si Dayan Basa from Sena College, Quezon City, and I have 5 gold medals. 5 medals po. I am Chloe May Manigis, and I study at Tanyong Integrated School and gained 4 medals. I am Shayna Dea Liwanag from UST College of Architecture and I got 4 gold medals. Okay, si Sir Paolo Tangkodya naman, your opening remarks at of course, ano ang balita dyan sa Wushu? Ay, Sambo pala, sorry. Good morning, everyone. Thank you very much for having me here this morning. And ito po, masaya po akong ibalita na nakakuha po tayo ng 4 gold medals. 4 medals, 2 gold, 1 bronze, and 1 silver. So, yung athlete po natin, kakalapag lang po from Netherlands. And yun, natuwa ang federation and nakadeliver sila ng medal. Although napakalakas nung competition na nilaruan nila and very happy ako sa kanilang performance at sila din ay nagtaas din yung level ng kanilang competition. Thank you. Okay, so umpisahan natin ang ating diskusyon kay Coach Ara. Although medyo you're not feeling well, but at least thank you so much pa rin sa inyong pagbisita nga dito sa Top Usapang Sports. Ano ba pakiramdam ninyo na, of course, after nitong competition, yung mga bata, and especially yun, nag-compete ka na rin, nakapag-compete na kayo sa isang first time international competition nga at dyan pa mismo sa Hong Kong ginanap, ma'am? But we were very surprised and overwhelmed with the recognition we received. Of course, we are looking forward to more competitions locally and internationally. And then sana po join ng national team yung ilan naming mga youngsters. And of course, sa mga followers natin sa Tops at sa Sports Corner, sa mga hindi po nakakalam, ako po 2 beses ako nakabisita sa inyong training sa Fisher Mall at nasubaybayan ko yung training ninyo dahil of course, nanggaling kayo sa, of course, kayo, bagong tatag pa lang itong grupo mo ito, Yes, pero at last least, year lang po pero first timers kayo na mag-compete nga sa competition. Karamihan sa inyo, mga first timers, mga debutants, anong sentimento ninyo na, of course, matutupad na ang pangarap na makalipad ng eroplano papuntang Hong Kong para lang mag-compete nga sa international stage? More of talagang gulat kami, tapos syempre cramming sa mga routines kasi medyo late na namin nalaman kasi hindi namin siya talaga in-expect na magkaroon kami ng invitation at mag-qualify sila for the competition. And basically, of course, yung grupo ninyo is actually nag-umpisa ito sa mga trainings or para dito sa mga demonstrations like yung mga events. Yes, so valid demo group po talaga kami sa start. So, na-invite kami sa mga parties, small shows. So, basically, ang demo lang po talaga yung team namin at the beginning. At yun talaga yung purpose ng team. So, biglaan po talaga na napasali kami sa competition. Lalo na pag Chinese New Year. Yes po. Dahil of course, madalas kasi pag Chinese New Year, ini-inject din yung wushu bilang isa sa mga components gaya nga ng lion dance na posible magiging isang sport na rin. So, paano nyo pinag-aandaan ng ating koponan? Although this is the first time
na mag-compete internationally na maglaro nga diyan sa Hong Kong. Aakalain mo kahit papaano nakapag-gel kayo ng gusto sa training, lalo na every weekend ginaganap, even though may mga academic routines yung mga bata natin. So paano nyo pinag-aanda ng gusto? Kahit ikaw, you're also a playing coach there sa koponan natin. Yes po. So, during our free time, meron pa po kaming extra practices sa place ko. Ayun. So, yun lang po talaga. Tapos nung nagkaroon ng break, summer break, ayun. Pero sobrang konti mo ng practice namin dahil every Saturdays and Sundays lang kami sa Fisher Mall. So, problem talaga namin nung venue. Pero yun nga, binigay naman nila yung best nila. So, nanonood sila ng videos nila, tapos binibigyan ko ng feedback. Doon lang po talaga umikot yung training namin. Okay, so to our kids muna, I have one question muna. How do you prepare nga for the tournament? How do you adjust your improvements in your competition? At gaano malaking katulong yung training ninyo upang makaasa kayo ng gusto para dito sa Hong Kong tournament against all those na compete internationally? Munahin natin si Sir. How do you prepare? Your training. Go ahead. Well, How do you prepare for this competition po? Pasensya na, medyo may konting iya na. Let's ask yung iba pa members muna. Yung pwede makapagtanong. How do you prepare? I was practicing Kukuchen and Ido. Yes. And You say you stretch. I stretch and warm-ups and Okay, sa mga nasa likod, sino pwede magsalita? How do you prepare as one group? Ano lang po, more on repetitions lang po. Tsaka teamwork po siguro. Parang hingi po kami ng mga parang sa point ko siya po, feedbacks po sa isa't isa po. Ako naman po, inaalala ko lang po lahat ng corrections sa mga routines ko. And then, natulungan din po ako ng team ko na i-correct yung mga stances ko, yung mga moves ko sa iba't ibang routine na sinilihan ko po. Me, personally to improve is, I self-learn by watching videos and they take my inspiration. So, it just motivates me to do better each practice. Yeah, and also as a team, we did strength and conditioning trainings besides the regular routines that we do. And also, every time we do the routine, it's being recorded so that we can see ourselves and the mistakes, and we can coach and the team can correct us also so we can see each other and observe what our progress for the day. Okay, so we get